Narito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan. Mahigit 2 buwan na ang nakakalipas. Sumuko na sa Balayan, Batangas Police Office ang driver at bodyguard ng prime suspect sa Catherine Camilon disappearance case na si Jeffrey Magpantay kahapon ng January 9, 2023, alas 11 ng umaga kasama ang kanyang live-in partner. Ayon sa ulat, sumuko sa Balayan Police si Jeffrey Magpantay, ang driver at bodyguard ng prime suspect sa kaso na si Major Alan De Castro. Sina De Castro at Magpantay ang mga pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty queen. Si Jeffrey Magpantay ang itinuturo ng 2 saksi na nanutok ng baril sa kanila nang makita nilang inililipat ng 3 lalaki sa isang pulang SUV ang dugo ang babaeng pinaniniwalaang si Catherine Camilon. Sabi ni Police Major Domingo Ballesteros, Chief of Police ng Balayan, Batangas, gusto raw ni Jeffrey Magpantay na sa kanilang presinto muna ito manatili. Mas komportable daw si Magpantay na manatili sa istasyon ng pulisya sa Balayan dahil malapit ito sa kanyang mga kamag-anak. Pahayag ni Ballesteros, gusto po niya dito mag-stay ni Jeffrey Magpantay. Kung ano po yung legal process na gumugulong ay magiging readily available po siya sa course of the procedure po ng legal case po niya. Gusto po niya dito mag-stay si Jeffrey Magpantay. Kung ano po yung legal process na gumugulong ay maging readily available po siya sa course of the procedure po ng legal ng case po niya. Namataan namang dumating sa istasyon ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG. Nilinaw ng pulisya na hindi nakakulong si Magpantay dahil wala pang kasong na isasampa laban dito. Gusto niya pong dito maging available po siya just in case may kailangan po sa kanya yung in the course of the hearing. Magpo-provide na po kami ng pagtitigilan po niya, pero hindi po siya po technically na pwede po namin siya i-detain dahil wala pa naman po talaga po siyang lumalabas na warrant of arrest. Sinasabit niya yung kanyang sarili para sa investigation. Wala po kami talagang legal holdings po para po siya po ma-arresto po talaga. Samantala, sa ginanap na pangalawang pagdinig sa kaso ni Catherine kahapon, January 9, 2023, hindi na naman nakasipot si De Castro sa Batangas City Hall of Justice dahil mayroon daw itong sakit. Wala siyang paninindigan bilang isang lalaki na napakadali laang sa kanya na hindi niya kami puntahan, hindi niya kami siputin, ni hindi niya iniisip kung ano ba ang pakiramdam ng kagaya namin. Na inaasahan siya na sa kanya manggagaling, sa kanya magmumula kung ano ba talaga. Hindi nakadalaw si Major De Castro because of a fever, but the filing of the counter affidavit was filed properly. Legal naman yun, pumirma siya sa ibang prosecutor. The next preliminary investigation is on January 17, 1:30, same time. Hindi siya required pumunta actually. Ang required lang pumunta are those who will execute a reply affidavit. Okay naman siya, he is good aside from a fever. Meron siyang sakit. Pero gusto niya sana pumunta? Sana. Kaya lang medical concerns prevented him from going. Concerned kami dun sa kapwa-tao like si Miss Catherine Camilon. Sana safe, sana okay siya, sana she is well and good. Dumating ang mga kamag-anak ni Catherine at ikinatuwa ang paglutang ni Magpantay. Pahayag ng ina ng beauty queen na si Rose Camilon, nagkakaroon ako ng pag-asa kahit na nga nandoon ang takot ko. Pero alam kong unti-unti ko nang malalaman kung nasaan ang aking anak. Kahit nandoon ang takot ko, alam kong magkakaroon ng linaw. Yung pakiramdam ko ba na, pero sana ligtas siya. Sana wala silang ginawang kahit anong masama sa aking anak. Nagkakaroon ako ng pag-asa kahit na nga nandoon yung takot ko. Pero alam kong unti-unti ko nang malalaman kung nasaan ang aking anak. Kahit nandoon ang takot, alam ko magkakaroon ng linaw. Yung pakiramdam ba na, pero sana ligtas siya. Sana wala silang ginawa kahit anong masama sa aking anak. Man ang pag-aalaala ko bilang ina, yun iiwinawala ko dahil ako'y sa Panginoon naasa. Sobrang halos kung susuko ka talagang ikakamatay mo yung sakit at hirap na mararamdaman yung nararamdaman bilang ina. Sobrang
naranasan namin sa Pero umaasa pa rin talaga kayo. nandun ang pag-asa. Hindi mawawala. Hindi ko aalisin sa puso ko ang pag-asa. Dahil ako yun. Wala sino mang magulang, ina. Naiisip ko na parang talagang po. Ika nga kinakabig ka sa malaking porsyento na hindi maganda kailangan mo pamigil sa porsyento. Isang buo na kailangan mo pasa ng magpagasa. Para kaya kailangan mo magpagasa. Gusto niya talaga magsalita si Major De Castro. Yun ang talagang kailangan namin. Yun ang kailangan namin na malaman. Dahil patagal ng patagal. Ang hirap ng patagal ng patagal. Wala kang kaalam-alam kahit ano. Hindi mo mamalayan, hindi mo maramdaman kung ano na ba. Pilit mong iisipin na andyan pa, pero nasaan. Hindi mo may paliwanag. So, parang talagang lalabanan mo lang talagang Sa January 12, 2024, 3 buwan na mula nang hindi magparamdam si Catherine sa kanyang mga kaanak. Sa darating na January 17, gaganapin ang third preliminary investigation sa kaso. Ang teacher para sa police after 2 years. Welcome to the group of a single mom. So, anong gusto mong palabasin? Police ka ba, kuya? Ganyan ka ba? Hello? Hindi kami hahanap ng ganan in the future. Hindi namin deserve yan. Ma'am Kat, happy Valentine's. I love you ulit. Patuloy at paulit-ulit kitang mamahalin. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.